Yun, good morning class. So ngayon, continuation ng ating lesson about sa Java Swing po. So gawin lang natin ulit si calculator nang mabilis lang. So, check nyo na lang po ulit kung paano po natin ginawa yung syntax since na-discuss na natin yung mga parts na to nung lesson natin kahapon.
So, bakit yan 50? 50 yung x-axis, papuntang kaliwa. 85 yung pababa. Bakit? Dahil 50 yung y-axis nito. Then 30 yung height. So, na-occupy nilang space ay 80 pixels. So, lagyan mo ng plus 5 margin. So, kaya po naging 85. Ayan. So, lalabas po dyan. Ay, nandun po sa gilid. Ayan. Exactly nung kung saan din po yung dulo ng ating text field. So, ito po, i-adjust lang natin according sa kanilang widths, sa kanilang x-axis. So, ito po ay 50. Then, ang kanyang width ay 75. So, siya po ay 125 plus may 5. So, 130. And then, ito rin po. Plus 75 210. Okay, so medyo mahaba pala. 75, 150 125, 130 205. Oh, sorry. Kaya pala. That pala exact. And then next po natin yung box na pangalawa. So ang height po ng sa x-axis nito ay 85. Then ang kanyang height ay 30. So 115, 120. 120 sa Y. Yun. Palitan lang natin ito ng 2. Yan. Okay na po. So, kulang na lang ay si buttons natin for compute. Same lang po na ito. Then adjust lang natin yung height. Y-axis 120, height 30. So 150 plus 5. Ay, so yan tama. 155. Okay. So okay na po. Meron na tayong compute. So kung gusto nyo palitan yung font size, taasan muna natin to 40 para kaya i-occupy. Kaya ba natin? Oh. Ay, sorry. Kaya pala. Okay, so medyo malaki na. Declare tayo ng font para po makapag-change ng font. Font
F is equal to new font. So this way po makakapag-delete ka ng mga font presets mo. Napagsilayan mong F. Sabihin siya ay Arial. And then siya ay bold. Or makapal. Import mo natin si font. Para lumabas po yung IntelliSense. And then yung size. Ayan. Okay, so ito po isang font preset. Then set po natin siya dito sa submit. Okay. So set font F. Ayan. Kita niyo na po. Ang laki na niya. Ayan. So okay na po tayo sa UI. So doon naman tayo sa ating actions. Okay. So ito pong line na to sa action performed. So, pwedeng i-comment yan or pwede nyo burahin na lang. Yan. Hindi po yan pwedeng maiwan dyan kasi i-create po yan ng error. So, next po yung mga button po na dapat magkaroon ng actions when click. Lahat ng elements na dapat may actions, lalagyan po natin ng listeners. Ano po ang listeners? Ito po yung magre-respond. No po yung tatanggap po ng input natin. Po, na pag tumanggap siya ng input, may ibibigay siyang, may matitrigger na method. Ganun. Okay, so simulan natin kay add button. Add action listener. Bakit po add action listener? Dahil po action listener po ang gagamitin natin for this project. Then, same lang po sa lahat ng buttons natin. Ay po ibang way para mag-implement ng listener. Para sa akin lang po, ito lang ang pinakamabilis. And then, mas po siya, mas modular since po nakabukod yung conditions, yung mga methods hindi po isinasama. Meron po kasing isang type na dito ilalagay ay nakakahaba po siya ng code. Okay, so yun po lahat sila may listener na ibig sabihin mag-respond na sila sa methods once po na-click natin to. Okay? Crucial po yun. Kahit po marami kayong methods, kung wala naman kayong listener, hindi po mara-register yung events. Okay, so gawa na po tayo ng action for add button. Sa baba, sa action performed, if E, sino po si E? Yung ating action event. That get source equals kung ano yung pangalan ng source or pangalan ng element na kiklik natin. So yun po ay si add button. So yun po natin, papalitan natin ang kulay. Background and then color green. Try natin. Ibig sabihin, pag pinindot ko po si add button, babago po yung kulay niya, magiging green. Ayun. So, gawin natin yan same dun sa mga iba pang buttons. And then, munti ko na makalimutan. Dapat po, since toggle po yung plan natin dito sa operation, that pag pinindot ko to, lahat po ng other operators ay magiging default color. Okay? So, lagyan natin sila ng condition dito. Sub button. Oh. Yan. Pagka null, ilagay natin. Ibig sabihin, babalik po siya sa kanyang original na color. Yung kulay blue. Ito po.
Ayan, yan yung original na color. Then, copy lang ulit natin. Same po dun sa ibang mga buttons pa. Soup. Mul. And div. So, ipalit-palit lang natin to. Ipalit natin null. Then, yung div naman. 2, 3, 4. Okay? So, try po natin. Kaya na siya. So, kung gusto nyo rin palitan, lakihan yung mga fonts ng ating mga operators. So, apply nyo lang din po yung F. Kung kasya, no? Try natin. Mahilig po ako mag-copy-paste. Try natin kung kasya. Ayun, kasya naman. So, same natin sa lahat. Okay, lalaki na nila. Ayan. So, ayan po. Then, nagtatagal na sila kung sino po yung button na operator po na gagamitin natin. And then, dapat kada pindot natin ng operator, nasa-set po yung default operator niya into kung ano po yung nakaselect. Okay, so idadagdag po natin dito. Like, ano ba, default operator equals plus. Yan. So, gawa po tayo ng isang variable na string. Op na lang. And then, gawa tayo ng method. Void set operator. Then, hingin natin si string op. Then, this.op equal to ayan. So tatawagin natin si setOp. Then lagay po natin yung plus. Okay, so yun po, print natin to para ma-validate natin. Operator plus op. Ayan, try mo natin. Ayan, okay, puro plus. So, ganyan din natin, i-apply din natin yan sa iba pang operators natin. Ayan. Minus, multiply, divide, addition, subtraction. Ayan. So, okay na. So, yan po yung gagamitin natin para ma-determine kung ano po yung gagawin sa dalawang number. Kung addition ba, subtraction ba. Then, ngayon, si compute naman. Compute naman tayo. If, same pa rin, ano? e.getSource equal submit naman. Bakit submit? Kasi yun yung pangalan ng button natin. Yan po. Okay.
submit, kukunin niya yung dalawang numbers dun sa mga text boxes natin. So, integer na lang. Int num1 is equal to box 1. Yun po yung pangalan ng text box kanina. Get text. Ang problem, ang default po kasi na data type ng mga text box ay text. So, string po yun. So, i-convert natin siya sa integer. Pwede pong ganito. Ayan, kaso hindi nyo gana. Pwede naman pong integer dot parseInt. So, sabihin yung string po na nakikita niya, yung lahat po ng characters ko convert po niya sa numbers, no? Kaso, prone po sa error ang isang integer dot parseInt. Num2 box 2. Prone po sa error kasi paano nga naman maglagay ka ng space, hindi naman po number yon. So, error po agad yon. Gamit po tayo ng try catch para po makatch yung possible na exception po na mangyari. Ano po pinaka-common na exception nito? Number format exception or input mismatch exception. Yun po yung mga lalabas. Ayan. Pwede natin iwan yan na blank na lang para lang hindi siya mag-throw ng error. Okay, so num1, num2, okay na yan. Pwede na tayo mag-proceed. So pag-catch siguro yung box 1, burahin natin yung laman. Para po bigyan sila ng chance na mag-enter pa ulit ng panibagong value. Parang ganyan po. Then box 2.setText. Ayan. So try natin. So mag-type tayo ng letters. Pagka nag-throw ng error, mag-clear lang sila. Wala pang lalabas na result. Okay? Pero pagka hindi naman nag-error, so proceed siya dito. If op that equals plus. No? Kung addition po yung value po nung operator natin. Kawalan pala tayo dito ng int result. Then, magkakaproblema nga pala pag sinum1 at sinum2 ay nasa loob ng try. So, yung declaration po nila ilalabas natin. Kaya yung default value. Yan. Para po wala na mangyaring errors. Equals 0, num2 is equal to 0. Yan. op is equals plus. So, result is equal to num1 plus num2. Yan. Para po mag-perform ng addition. Then, copy lang natin yan sa iba pang mga operators natin. Minus, multiply, then divide. Okay, plus, minus, multiply, then divide. So, plus, minus din to, plus this to, then slash to. Yan. Then po yung result natin ay ibibigay natin sa J option pane or sa J dialog box. Okay, kung ano tawag niya dun. So try muna natin siya sa console. Ayan, kung gagana. So 10 plus 10 operator ay plus 20. Ayan. 10 minus 10, 0. 10 multiplied by 10, 100. 10 divided by 10, 1. So, okay na yung apat. So, pwede natin siyang ilagay sa J dialog box.
So, ano yun? J option ping. That. Show message. So, marami pong type ng dialogue. Ano? May input dialogue, may confirm dialogue. Ano po si confirm? Yung may yes at no. Are you sure you want to exit? Yun. Input dialogue naman, yung merong text box sa loob. So, ang gagamitin lang natin ngayon ay message. Di-display lang po ng result. So, ano po ang parts niyan? Ano po ang kanyang position? Null for center. Ano po yung kanyang laman? Result is result. Limitation lang po nito. Yes po, handy si J option ping. Ang limitation lang po niya, limited lang po siya sa pagiging isang maliit na screen at mga yes at no. Wala po siyang customize. Hindi po siya pwedeng i-customize. Hindi po tulad ng J-frame, J-panel. Pwede mo lagyan ng color. Ito, lagyan mo ng ibang text box, yung pictures. Si J option ping po. Hindi. Then, J option ping that. Oh. Ay. Yan, plain message lang tayo. Okay, so gamitin natin yung ating calcu. 55 plus 45 100. Ayan po. Minus 45 10 times 45 divide by 45. Okay? So gumagana na po yung ating simple calendar po. No? So ano po yung parts ng ating J option pane? So, position, ano po yung laman, contents, ano yung title, ang sagot, at ano po yung type po ng message dialogue. So, yan po. So, nagawa na natin yung simple calculator and then na-refresh na po kayo sa Java Swing, ano. Yan po. So, thank you so much.